Balikan natin yung isang loan app na na-review ko na 3 years ago. 3 years ago, ha? Andito pa siya. And surprisingly, may nagsasabi na okay na daw yung loan app na to. Aside from nagpalit siya ng logo, kasabay na rin dito yung pagbaba ng interest niya. But is it good enough? Pag-usapan natin yung online loan platform na si Snapera na under sa kay Kusog Pera. Parang pandemic pa to. And until now, andito pa to. So ano ba yung nagbago? Ikatutuwa ba natin? Kaya if you're interested, keep watching. Tarag here at dito sa channel, nagre-review po tayo ng mga online loan platforms. Ibigyan ko ng heads up kung okay ba to o hindi. Pinapasilip ko sa inyo so you know what to expect. This video is not sponsored at wala tayong pinopromote na OLA dito. Review lang po yung ginagawa natin. Pero meron po akong shopping links dahil I just wanna share na for this video, I'm using this lipstick. It's super red guys, pero it's matte. So parang hindi ka nagmumukhang humalik sa lechon sa lipstick na to. And that's the shade. Yan. Ganyan siya ka-red na pera. And andito pa rin siya, guys. Ikatutuwa nyo ba yung pinagbago ng loan app na to? Just to set the right expectation, meron pa rin advance na kinakaltas. Nabigla ako, guys, kasi hindi na siya kasing taas ng kinakaltas niya dati. At hindi na siya 7 days tulad ng dati. So yung loan app na to, by the way, ay nada-download lang po sa Android. Nada-download po sa Google Play Store. At ganito na po yung logo niya ngayon. Ganito. From this, ngayon naging ganito na. Just because nagpalit siya ng logo, does this mean na okay yung loan app na to? Bago ko i-reveal sa inyo kung anong mga bago kong nakita sa offer niya sa akin, pakita ko muna kung ano siya dati. Para meron kayong point of comparison ba? Meron kayong reference ba? So dati po kasi guys, yung loan app na to ay 14 days lang. Updated na sa Snapera, 30 days na siya. Imagine. Dati, nung 14 days pa siya, yung loan app na to ay nagkakaltas po ng 500 pesos. Ang laking service fee niya, 25%. Tapos meron pa siyang interest. 2,500 na loan, yung matatanggap mo na lang is 2,000. Yung babayaran mo sa loob ng 14 days is 2,850. So, hindi maganda yung ganyan, guys, ha? Mukhang mababa yung interest. Kaso, dun siya bumabawi sa service fee. So, yung nangyari, kasi hindi ko naman gusto yung terms niya dati, so, nagpa-delete po ako ng account sa loan app na to. Fast forward, 2025 to 2026 na. Dinownload ko ulit siya guys from Google Play Store and I had to use a different number kasi for some reason, ayaw na tanggapin yung dating number na ginamit ko dito kay Snapera. Pag nag-request kayo na magpa-delete, huwag kayo mag-login for this amount of time. Otherwise, makakancel yung request nyo magpa-delete. So, nagbago na nga yung itsura niya, but it's the same old, under sa kay Kusog Pera, registered. Okay? Kaya siguro andito pa to kasi registered siya. 33,000 pesos daw yung maximum na pwede niya ipahiram. Bakit hindi 35 or 30? So, sabi niya fast approval daw. O di kaya baka fast reject din to. And pay in installments. So, pagkatapos mo i-download, bubungad po to. Ipapaalam niya sa inyo. Ito po yung mga permissions sa kailangan niya sa inyo. Kailangan mo mag-login or mag-create ng account with your phone number at mag-verify ka. Kailangan mo mag-agree sa kanyang mga privacy policy. I know hindi nyo naman yung binabasa, pero kung pwede lang, basahin nyo kasi nag-a-agree kayo dyan. ID na kaagad. So, yung IDs na tinatanggap ng loan app na to is SSS card, PRC, UMID, driver's license. Yun daw yung mga high credit na mga ID. Pero para sa akin, pare-parehas lang yan, ha? Pwede ka rin mag-submit ng voter's ID, national ID, postal ID, passport, PhilHealth, and TIN. And pipicturean mo po yung front and yung back ng ID. Tapos magsa-selfie ka na hawak-hawak mo yung ID. Pagkatapos, magbibigay ka po ng mga personal information. Alam niyo na kung anong mga hinihingi information dyan. At pag doon naman sa job type, pag sinabi mo self-employed, may further question siya. Pero pag sinabi mo namang housewife, wala na siyang other na ibang tanong. Yung sa contacts naman, 4 po yung contacts na hihingin niya. Tapos, take note na may ganito siyang note ha. So, kailangan mong magbigay ng 4 na contacts. Sa labas yung offer niya, initial na offer niya. Kahit na sinasabi niyang 33,000 pesos daw yung maximum na pwede niyang ipahiram. Kung first time mo, magsisimula ka sa lowest possible na pwede niyang i-offer. Yung in-offer niya sa akin is 1,000 or 3,000 or anything in between. Malabas dito, may iba't ibang loan terms na siya. So, meron na siyang maximum na 120 and that's 4 months. Initially, siguro kung first time mo, 30 days yung yung i-offer niya sa'yo and at least hindi ka magsisimula sa 14 days. So, 30 days na nga siya. I just had to go with 30 days and then i-click mo yung apply loan. 2 periods po yung 30 days. And here's the scary part kasi kailangan mo mag-digitally sign ha. Kailangan mo talagang pumirma. What? Ba't ganito? Nakakatakot yung ganyan kaya. So,
Pero I had to comply. Kaya proceed with caution kayo dyan ha. So yun, sa 1,000, babayaran mo sa loob ng 30 days. Total repayment daw is 1,152. Yung service fee ay bumaba. Yung dating 25% na service fee, ngayon 15% na lang. O, edi wow. Tanggalin kaya niya. Naku, mas maganda yung mga loan apps sa buong natatanggap. Matatanggap mo sa 1,000 is 850. Tapos, 30 days to pay siya. Babayaran mo every term is 576. And while I was reviewing the app, parang feeling, parang fast cash vibes, fast cash VIP vibes siya. Parang si Mr. Cash. Ewan kung bakit. It's giving. The interest rate per installment daw is 10%. Ewan ko, ba't ganito? Hindi to pasok sa magiging bagong ceiling on interest rates ni SEC pagdating ng April 2026. Anyways, guys, it is what it is. Ganito siya. Bumaba yung fees, but it doesn't impress me so much. Kung merong choice, pass. Huwag kang palate guys kasi may penalty po siyang 1% na daily daw. Hindi na to pwede. Pag April 1, 2026, tapos may late payment fee na one time lang, 1%. Nagbago nga, pero hindi naman nilubos-lubos yung pagbabago eh. And doon naman sa 3,000, yung 30 days na yan, ibabalik mo 3,457. Yung service fee na advance yung ikakatas is 450. Again, it's 15%. Mr. Cash feels. Issued amount is 2,550. So, hindi po siya buong matatanggap. Pero at least transparent po siya at hindi naman siya auto-disbursed. Pinapakita niya talaga sa inyo what to expect sa loan nyo bago niya actually ipadala yung pera. Ayun guys, pag nag-agree ka doon, hihingi ulit siya ng permission. Ilang beses pa talaga. Tapos magpapa-selfie pa siya. And yun, hihintay ka. Unfortunately, usually, guys, for this, hindi ko pinibigay yung aking bank account. I just provide my e-wallet. Ang tagal kong hinintay kaya, guys, mga 30 minutes. If magsasabit ka daw ng proof of your employment, increases your chance of being approved. Yung ending, hindi po ako na-approve. Kaloka. Tapos sabi niya, try again daw after a certain number of days. Pero sabi ko, wag na. Ayoko sa mga loan apps na kumakalta. So, no thank you na lang. So, twice na ako nag-submit ng information sa loan app na to ha. Yung old number ko tsaka ito. Kapag nagpa-delete ka, take note na wag kang mag-login until nag-confirm siya na na-delete nga yung account mo. Charot! Ang OA. Sabi niyo, 15 days cooling period daw eh. So, wag kang mag-login in the next 15 days after mong mag-request na pagpa-delete. Kasi pag nag-request ka magpa-delete, ilalog out ka niya. Pero 15 days, wag mong galawin yung app. Ayun, that's it. And para sa akin, yes, bumaba yung interest niya. Yung dating 25% na service fee, naging 15% na lang. Tapos yung interest niya medyo bumawa din. But it's not enough. Hindi to po pwede sa bagong ceiling on interest rates na ipapatupad sa April 1, 2026. If you want to learn more about the new ceiling on interest rates, charo, go to this vlog and find out more para meron kang guidance sa pagpili kung okay ba isang loan app o hindi. But if you want to check loan apps that are, much better kaysa ino-offer ng loan app na to, you can check this playlist. And at least yung mga loan apps na to, kung hindi man buo, yung ikakatas ay hindi lumalagpas ng 5% or parang hindi mo ma-feel. So yun lang for today's vlog, and kung meron kayong gusto pasilip, let me know in the comment section below. I will see you on my next vlog. Bye-bye!